Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong survey results sa performance at trust rating ng dalawang matataas na posisyon sa ating bansa, ang presidente at yung vice president. Okay, so as we all know, si Sara Duterte, most of her surveys sa major survey firms, okay, kitang-kita mo na napakalaki yung distansya niya o yung agwat niya kumpara mo kay Bongbong Marcos, okay? At pakikinggan natin yung balita dito sa ANC, ah, yung actual results at ah, tingnan natin kung ano ba yung mga yeah, well, it will mention about one of the reasons kung bakit merong mga changes, okay? So, yeah, let's go ahead and listen. Improvement in the trust and performance ratings of President Marcos. The poll conducted by Okta Research found Marcos's trust rating went up by 6 percentage points to 50 quarter of the year. His performance rating also improved by 4 percentage points to 55%. But Okta says these figures could change in the second quarter of the year as Philippine war. Okay, so ayon dito sa Okta Research, okay, kinonduct nila yung last fourth quarter sa 2025, 48%. So last December 2025. Kung natatandaan ko, dito yung time na yung skandalo ng ng flood control. Nag-promise sila na dapat merong makulong na mga big fish o may mga politikong dapat makulong na involved doon sa sa problema na 'yon. Kaso wala pa rin makita siguro ang mga most of Filipinos sa problema na 'yan. So si Marcos ngayon that time December 2025 nag-decline yung kanyang um, tawag dito yung kanyang trust rating. Okay? Kasi kung hindi nila gagawin yung kailangan gawin doon sa flood control scandal, syempre tatamaan siya, di ba? Ah, kung pag-uusapan yung DOJ, sino pa? Yung sa ombudsman, wala namang nangyari, di ba guys? So dapat meron silang gawin. Kaya in my opinion, ginagawan nila ng paraan na at least matapos o makasuhan yung mga malalaking isda na involved doon sa flood control scandal. Alright? Now, tumaas siya ng first quarter ng 2026, which is at least mga 6%, di ba? So, which is a big jump. We don't know what, siguro, one of the reasons is uh, maybe yung mga programa nararamdaman ng mga Pilipino. Pero ito ay bago mangyari yung Iran conflict, okay? At hindi pa to yung kumbaga yung survey um, na merong conflict dun sa Middle East, right? So that can still change. Okay, kung walang gagawin yung gobyerno, well, tatamaan na naman niya itong si Marcos. Okay? Imagine niyo yung 60 per liter na gasolina, pumalo siya, pinakamataas niya, I think around 100 plus, 'di ba? So masakit 'yan sa bulsa. Imagine mo 'yun, tumataas yung presyo ng gasolina. Pero yung ating sweldo, yung sweldo ng manggagawa hindi tumataas, 'di ba? Mas mabilis tumaas yung gasolina pero yung sweldo ng taong bayan ay hindi tumataas. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Well, nagsasubs ah, nagbibigay sila ng ayuda, etc. Yung libreng sakay. So, which is a good thing. Pero dapat kailangan niyang i-maintain 'yon. Kasi kung hindi, mas lalong lalakas yung si Sara Duterte. Alright? Now, sa performance, regain strong majority performance. So, tumaas siya, which is good. Right? So,
That means meron siyang ginagawang paraan. I think nung last time na from 51% kasi tinatamaan na siya when it comes to narrative. Uh, Kumpara mo ng bago nang nangyari yung flood control kasi I think yung time na flood control scandal, si Marcos medyo ma, ma, ah, mas mababa pa doon sa 51%. So so there's something change na ginawa niya na umangat siya noong March 2026 first quarter ng 2026. Okay, now tuloy natin. Much has to do with what the administration did in the months of January and February. And to some extent, maybe some of the announcements during the period when the survey was being conducted, where there was an announcement a week before, I think, of the possibility of giving cash assistance. Improvement in trust and performance over the fourth quarter of 2025. We're not certain these numbers will hold given the experience we've had. As I told, now what we're experiencing because of this, the impact of inflation, the impact of the oil price shock. The only way forward for the president now is to sustain this, is to actually improve on his performance, improve on the performance of government, as far as responding to the urgent needs of everyday Filipinos. Okay, medyo lagi yung video natin sa YouTube Okay, but anyway, yun. Ang problema natin sa mga cash ayuda and all that, lumulobo yung utang natin. So I don't know if the government is doing something about that. Kasi yung ayuda is only just pang temporary lang yan, hindi yan permanent solution, di ba? At kung wala tong gagawin si Marcos, definitely malalaman din ng majority ng Pilipino na yung gobyerno natin umuutang lang para ipagbigay pero tayo pa rin yung tayo pa rin yung magbabayad ng utang na yan, yung inayuda sa atin. So kailangan nilang to perform, to reduce the prices, reduce yung utang ng Pilipinas para maging okay naman yung pananaw o yung future ng atin ng bansa. Okay, now let's continue. On the other hand, Vice President Sara Duterte sustained majority trust among Filipinos, with her trust rating increasing by 2 percentage points to 55%, or statistically unchanged. Her performance rating, however, declined by 4 percentage points to 50%, although it remained at majority levels. These are actually good numbers for her. Majority? Okay, balik natin dito. So, yan, kitang-kita nyo yung pag-aangat ni Sara from fourth quarter ng 2025, umangat siya ng 52%. Okay? Hindi malaki kumpara mo kay Marcos. Pero dito, kitang-kita mo yung pag-increase na medyo konti lang. At yung trust rating, syempre, yung tanong naniniwala ka ba na kumbaga yung trust mo ba sa Vice President, okay, ay kumbaga kung pag-uusapan yung trust rating, naniniwala ka ba sa Vice President? So depende yung yung question na ibinigay ng Octa Research sa mga respondents. So far guys, kung ikukumpara mo siya, quite similar yung pag-conduct ng survey ng Octa Research per individual person. Hindi to yung survey lang survey sa online or social media. But dito, nagsusurvey sila through in person. Okay? Now, ang titignan natin dito is nakalusot si Sara Duterte nung last year dahil sa impeachment at hindi natuloy, right? Hindi natuloy kasi hinarang ng Korte Suprema. So hindi nalaman ng mga Pilipino kung ano nangyari doon sa impeachment
case, nung unang-unang impeachment case. Na-bar yun. So, the trust rating still remain. Diba? Pero, may kita natin siguro by the next quarter, I'm sure magbabago yan. It's because dito, may kita natin yung mga impormasyon na galing dun sa hearing sa Committee on Justice sa mga bagay related to impeachment case. Diba? Kasi hanggang noong una, 2025 February, sana malalaman na natin yung nangyari sa confidential funds. At if I remember correctly, bumaba yung trust rating din ni Sara Duterte for some of the survey firms. Okay? So, nagbago yon kasi ang ginawa ng Korte Suprema ay unconstitutional yung impeachment case. So hindi natin alaman. So hopefully we'll see some changes kasi hanggang ngayon hindi pa rin pinapakita ni Sara Duterte yung nangyari sa pera ng bayan. Imagine 73 million plus 375 million na kailangan niyang ibalik sa kaban ng bayan. At finality yung 73 million na kailangan niyang ibalik yung confidential funds sa 2022. Okay? Now, ito yung something that's good in the side of performance rating. Kasi nung kumalas si Sara Duterte sa Uniteam, okay? At kinalaban niya na si Marcos. Nangangapa siya kumuha ng pondo para sa kanyang mga programa. Kasi most of the time nagre-rely si Sara Duterte sa budget na binibigay sa kanya ng Kongreso. Okay? At hindi ito maramdaman ng halos mga Pilipino. Okay? Kasi isipin niyo ano ba talaga yung mga programa na inulungsad ni Sara Duterte sa kanyang opisina? Sa tingin niyo ba nararamdaman niyo ba 'yan? Sa tingin niyo ba yung mga kababayan natin sa iba't ibang bansa nararamdaman yung kanyang mga programa? Para sa akin hindi Kasi kitang-kita mo yung difference ng survey niya. From 54% ng last year, bumaba siya ng 4%. Kasi yung mga programa, hindi mo naman makikita. Walang kumbaga, most of them, ang ginagawa niya, picture dito, picture doon. Tapos, ngayon na nag-announce niya sana gusto niyang maging presidente, halos ang rami niyang speeches sa high school, sa elementary. Pero ang paggagawa ng kanyang trabaho bilang government official ay hindi po natin nakikita. Kahit puntahan niyo yung kanyang mga social media accounts, hindi niyo talaga makikita na nagtatrabaho yung vice president. Halos pa-picture, hindi po to fake news Kahit puntahan niyo yung kanyang tree planting, pumunta siya ng rice terraces ata nun, yung pinaka-latest. So kung walang gagawin itong si Sara Duterte, definitely bababa siya ng bababa at mawawala yung trust, whether the trust stays high or it will go down. Pero yung kanyang performance, magre-reflect yung performance niya at bababa din kung wala siyang gagawin. Okay, guys? Now, we're done with that trust and performance ratings ng dalawang pinakamataas na government officials sa ating bansa. Now, I want to talk a little bit yung survey nila sa Okta Research. Yung majority ng mga Pilipino, adult Filipinos, 69%, okay, supports impeachment trial for Sara Duterte to address the allegations. Kumbaga, maraming Filipino adults
na pabor na matuloy yung impeachment trial para ma-address ni Sara Duterte yung mga aligasyon laban sa kanya. So dito sa kanilang survey, ang question, okay? Kitang-kita nyo? Ayon dito, sabi nila, ang question na kailangan suotin is, sa tingin nyo ba ay dapat harapin ni Vice Presidente Sara Duterte ang paglilitis sa Senado o sa impeachment court upang sagutin ang mga paratan laban sa kanya? O hindi? Okay, sa English, do you think the Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? So marami po ang 69% na yes, na kailangan niyang i-address na yon. 28% is no, and 3% is don't know. Okay, at the sample size daw is 1,200 adults nationwide. Ginawa nila yung survey March 19 to 25, 2026. Tapos may margin of error of plus 3%. So anong ibig sabihin nito, guys? That means yung tanong ng Okta Research, naiintindihan ng most of Filipino na kailangan sagutin ni Sara Duterte yung mga aligasyon laban sa kanya. Kasi hanggang ngayon, hindi niya pa rin sinasagot, di ba? Yung mga aligasyon ng confidential funds, yung intelligence funds, kung ano nangyari, di ba? Tapos, meron pang anong tawag nito? Yung threat niya kay Marcos and all that. Kasi napaka-grabe yung ebidensya. Kitang klarong-klaro yung yung ebidensya na sa online na nagbanta siya ng buhay ng presidente, yung first lady at saka nung speaker sa speaker ni si before rather. Okay? So dito makikita mo talaga na ready yung mga tao malaman ang katotohanan. Okay. Kaso nga lang yung kampo ng mga Duterte halos ginagawa nila ng paraan para lang hindi matuloy. Pumupunta sila sa Korte Suprema para lang ma-stop, matigil itong impeachment case. So guys, ano po sa tingin nyo? Ready na ba kayo tomorrow? Kasi tomorrow na yung susunod na impeachment hearing. At I remember yung AMLAC na subpoena together with former Senator Sonny Trillanes at saka si Ombudsman doon sa salin ni Sara Duterte. So I think exciting tomorrow. Hopefully makita ng mga ibang Pilipino na meron talagang tinatagong kayamanan itong si Sara Duterte. At hopefully malaman natin kung totoo yung aligasyon ni Madriaga na yung drug lords and pogo lords ay nagbigay kay Sara Duterte. Alright guys, so salamat po sa panonood. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you po sa susunod na video.